Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo napapanood ito, ako po si Architect Ed. Sa channel na ito, marami na tayong napag-usapan tungkol sa iba't ibang design movement sa architecture at sa interior design. Natalakay na natin yung tungkol sa industrial, brutalism, modern, at iba pa. Pero merong nauuso ngayon na style sa architecture at interior design na baka magustuhan mo rin. Ito yung tinatawag na wabi-sabi. Ano ba ang wabi-sabi design? Check this out. Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Una sa lahat, kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, ini-invite kita na mag-subscribe at kung sa Facebook naman ay i-like ang page na ito. Mahilig ka ba sa design style na organic? Hindi masyadong diretso. Tinatanggap mo ba yung natural na itsura at imperfect na tema ng isang design ng bahay, structure o ng interior? Kung na-appreciate mo yung ganitong klase ng look, para sa'yo itong wabi-sabi design. Ano ba itong wabi-sabi design? Saan ito nanggaling? Ano ang advantages nito kung gagamitin mo ito sa design ng project mo? Isa-isahin natin itong mga points na ito at tingnan natin kung talagang shoot na shoot para sa'yo ang design movement or design style na ito. Wabi-sabi is a concept in traditional Japanese aesthetics that appreciates the beauty of imperfection, impermanence, and the natural cycle of growth and decay. Sabi nga there's beauty in decay. At ganyan ang principle na makikita mo sa aesthetic na ito na tinatawag nga na wabi-sabi. Siyempre, galing sa mga Japanese itong concept na ito na mahilig sa simplicity, tranquility, at kitang-kita natin yung pagiging basic ng kanilang design style. Kung saan nag-origin itong wabi-sabi philosophy ay hindi natin alam. May nagsasabi na ito daw ay galing sa China na sing-aga pa ng Song Dynasty, pero may mga naniniwala na ito ay galing sa Japan na nagsimula noon daw 15th century dahil daw sa link nito sa Zen Buddhism and Shintoism. Pero wag na nating pag-usapan pa yon. Ang importante, nandito na siya at tignan natin kung ano matututuhan natin sa design style na ito. Ang pinakaunang mahahalata mo sa isang wabi-sabi style na interior or architecture ay yung paggamit nito ng natural materials. Ano-ano yun? Nandyan yung wood, stone, clay. At itong mga materials na ito ay kilala na mga materials na habang nagkakaedad o naluluma ay gumaganda. Sabi nga age gracefully over time. These materials are often left untreated or minimally treated. Sabihin, walang pintura, walang varnish. No? Kung ano man ang itsura niya sa pagiging raw, hilaw, yun na siya. Yun yung paraan ng paggamit ng mga material na ito sa wabi-sabi architecture or interior design. Ginagawa yon to allow for natural weathering and patina. Patina. Bagong word ba sa inyo yan? Ano ba yung patina? Simple lang. Kung ang bakal kapag tumagal ay kinakalawang, ang ibang materyales naman kagaya ng kahoy, stone, leather, kapag tumatanda, ay nagre-resulta sa tinatawag na patina. Ito ay process of oxidation, weathering, or pareho. Kapag ang material ay subjected sa mga elements, sa agents of weathering, wika nga, kagaya ng tubig, hangin,
extreme temperature at iba pa, nagkakaroon ito ng oxidation process at nagtatarnish o kaya ay nagkakaroon ng pagkupas, pagkabulok, o kaya naman nagkakaroon ng thin layer doon sa ibabaw niya na nagiging added attraction, added appeal. Kasi mas nagkakaroon siya ng ganda, nagkakaroon ng karagdagang elemento para ma-appreciate mo yung material. So yan yung tinatawag na patina. Ang isa pang karakteristik ng wabi-sabi design ay yung pagiging simple nito. Simplicity. Simple and uncluttered designs that avoid unnecessary ornamentation or embellishments. Wabi-sabi architecture often embraces a minimalist approach focusing on essential elements. Minimalist siya, kagaya ng nakikita natin sa mga Zen design, Japandi. Ang kaibahan lang, kung babalikan natin yung naunang in-explain natin, mas natural yung dating nito. Yung pagiging simple nito, mas natural. Kung merong puting wall, isa lang yung makikita mong element na nakahang doon. Parang ganun, no? Hindi siya masyadong maingay na design. Very simple, very calming. Kapag nandun ka sa space, makakadama ka ng tranquility. Kaya yan yung isa sa mahahalata natin, makikita nating itsura ng design na ang tema ay wabi-sabi. Next na karakteristik ng wabi-sabi ay imperfection. Mas hindi pantay, mas bako-bako, mas hindi siya makinis, mas maganda. Ganun siya, no? Ini-embrace niya yung imperfection. Sabi niya, mas imperfect, mas maganda. No? Organic ang itsura. So, embracing imperfections in materials and design such as cracked wood, uneven surfaces, or weathered textures. These imperfections are seen as part of the beauty of the structure. Kasama siya talaga sa design. Kaya kung medyo mahilig ka sa makinis, pantay, diretso, tuwid, hulog na hulog, baka hindi para sa iyo itong wabi-sabi architecture nito. Kasi mas imperfect, mas maganda. Yan ang gusto niya. Pang-apat na kalidad nitong wabi-sabi architecture or interior ay yung integration with nature. One with nature siya. Wabi-sabi architecture often blurs the boundaries between indoors and outdoors. So, meron siyang mga borrowed views sa labas. Gamit ang large windows, courtyards, and gardens, ini-integrate siya sa isang kwarto para ang design ay mag-create ng harmonious relationship with nature. So, masyadong ito, no? Naka-integrate yung outdoors at yung indoors. So, kung okay sa'yo yun, magugustuhan mo to. Pero kung private ka, gusto mo nakatago ka, pwede mo namang bawasan itong kalidad na ito ng wabi-sabi. Pero karaniwan, pinapapasok niya ang natural light, natural ventilation hanggang sa point na hindi mo na mahahalata na nasa loob ka o nasa labas ka ng space mo. Kasi nga, integrated siya sa outdoors. Panglimang quality ng wabi-sabi ay yung pag-age niya. Yung talagang aging gracefully. Sabi nga natin kanina, mas lumuluma, mas gumaganda yung dating niya. Wabi-sabi architecture acknowledges and celebrates the passage of time. Materials are chosen and designed in a way that allows them to age gracefully, gaining character and beauty as they wear. So ito nga yung sinasabi natin kanina, there is beauty in decay. So hinahayaan lang. Kalawangin siya, okay lang. Lumutin siya, okay lang. Kumupas siya, okay lang. Kasi part yon ng design. At itong wabi-sabi architecture or design ay para sa akin, isa siyang process. Continuous yung process ng pagdi-design niya. Kasi katulong niya yung time.
habang pinapaganda niya, dinadagdagan niya ng character at X factor, wika nga, yung structure mo. Pang-anim ay yung handcrafted elements. Marami siyang mga handcrafted na mga furniture, mga display elements, or mga traditional craftsmanship. Makikita mo sa mga bahay or mga interior spaces na ang ginamit na design ay wabi-sabi. So, handcrafted elements and traditional craftsmanship are often visible in wabi-sabi architecture. These elements emphasize the human touch and the uniqueness of each piece. So, kung meron siyang base dyan, hindi siya yung gawang factory, no? Gawa siya ng kamay. So, yan yung mga makikita mo, mga organic na mga display elements sa isang space o isang kwarto, isang bahay na ang tema, wabi-sabi. Ito yung panghuli, yung subtle beauty. Meron siyang ganda na hindi lahat makaka-appreciate. Wabi-sabi beauty is often subtle, requiring mindfulness and a keen eye to appreciate. So, hindi nga ito para sa lahat, no? Kasi hindi naman lahat sa atin gusto yung imperfect na itsura. Kasi nga, it values the patina of an old wall, the asymmetry of handmade pottery, or the play of light and shadows in a space. Kaya, hindi nga ito para sa lahat. Meron siyang ganda na kaunti lang ang nakaka-appreciate. Sabihin na natin malalim, no? Malalim na beauty, subtle, no? Subdued, hindi mo masyadong ma-appreciate kung hindi malalim ang appreciation mo sa ganitong klase ng design. Kaya kung isasummary natin, wabi-sabi architecture embraces the natural, imperfect, and transient aspects of life, creating spaces that are simple, unpretentious, sabi nga what you see is what you get, and deeply connected to the natural world. So, kung mahilig ka talaga sa organic, no? Ang sabi nga ng maraming designer, no? Hindi lahat ng straight, hindi lahat ng makinis, hindi lahat ng mukhang perfect ay maganda, no? Ang Diyos nga gumawa ng mga curves, gumawa ng mga organic na itsura, no? So, kung na-appreciate mo ang pagiging natural, hindi masyadong pinakialaman na itsura ng isang bagay, no? Sabi nga natin kanina, yung subtle beauty, no? Yung malalim na appreciation sa ganda, para sa iyo ito, no? Pero makakatipid ka ba kung ganito ang gagawin mong design o tema ng project mo? Well, oo, no? Kasi imbis na i-perfect mo yung wall, okay lang na hayaan mo siya na hindi siya pantay-pantay. Kaysa pinturahan mo siya, okay lang na hayaan mo siyang unpainted, basta gamitan mo ng some sort of protection din, no? Para hindi ka naman anayin, bukbukin, or whatsoever. Kung gagawa ka naman ng kung bibili ka naman ng mga display items, no? Pwede ikaw na mismo ang gumawa. Kasi nga, handcrafted, mas maganda. Pero kailangan medyo artistic ka para magawa yun. So, overall, masasabi natin na mas makakatipid ka kung i-embrace mo ang wabi-sabi philosophy sa design and architecture. Yun kung talagang trip mo to. Kasi nga, gaya ng sinabi natin kanina, hindi ito para sa lahat. Okay, maraming salamat po ulit. Sana natuto kayo muli dito sa episode natin. At hanggang sa susunod na content natin, sana nandyan pa rin kayo. Again, mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!